hindi ako nakatikim nun. Ako yung nagpapasalamat sa buong linggo ng paggawa at ginabayan ako, ginabayan ng pamilya ko, ginabayan ng bawat isa sa mga mission sa buhay. Ako po yung nagpapasalamat na binigyan ako ng kalakasan ng preparasyon ng Hondas dahil kami ni Brother Johnson ay nag-joyride. Medyo maganda yung biyahe. Yung nga lang talagang nakakapagod. Share ko lang po kagabi, kanina madaling araw pala. Nakapaghatid ako ng pasahero galing sa Marikina hanggang Bustillos dun sa may Sampaloc. Malapit sa terminal ng Raymond Transit. Yung lugar na yun kasi medyo delikado yun. Natatakot ako kasi baka mamaya isang daan pa lang kita ako, baka hold upin ako nakakatakot Kaya nag-pray ako kay Lord na gabayan ako kahit wala pang ganong booking at gabayan ako sa mission ko nung kagabi at kanina madaling araw. Nagulat ako kasi, kala ko kasi yung pag-drop ko ng pasahero, may parang natakot ako kasi parang may multo na hindi ko maintindihan Hindi ako mapakali, nasa ilalim ako ng tulay. Tapos paglingon ko gano'n, talagang nagulat ako, may nakatayo sa gilid ko. Yung pala, taong grasa. Talagang itsura niya maitim na nangingi siya sa akin ng pangkape. Sabi ko, ito kuya, ito pangkape. Sabi ko, ito pangkape kuya, kain ka doon. Bigyan kita ng pangkape, tapos bigyan kita ng pagbilan tinapay. Nagulat ako sa kanya, imbis na yung parang yung takot ko, sakupin yung kalooban ko. Bigla siyang sumayaw at kumanta ng ice cream yummy, ice cream good. Sabi ko, nagulat ako, bigla akong ginanahan. Sabi ko, kuya, bakit? Hindi kuya, binigyan mo ko kasi ikaw pala nagbigay sa akin ng araw na to. Biruin mo yun, napakabuti ng Diyos. Tapos kinanta ka pa, sinayawan ka pa. Ayun, after nun, nagsunod-sunod na yung booking ko. Yan, napunta ako Caloocan. Tapos pinakahuli, awa ng Diyos. Mula sa North EDSA hanggang dito na sa may Corazon. Bili mo muna. Yun yung pinakalas kong biyahe kaninang umaga. Tapos balik tayo dito sa salita ng Diyos. Ang pagkakaintindi ko rito, totoo po ito na minsan lang po tayo mamamatay. At tayo haharap sa dambana ng Diyos para sa kanyang pagbubuo. Lalo kitang hindi bibigyan yan next time. Kaya hanggat nandito pa tayo sa lupa, gumawa tayo ng kabutihan para sa kapwa natin at ikabubuti natin sa Diyos. Yun lang po. Hindi na ko at balik kontento po tayo sa prayer po. Prayer internship. Isip po ating mga mata at taas po natin sa Diyos ang ating mga panalangin. Panginoon, magandang umaga po sa inyo, Panginoon. Panginoon, kami nagpapasalamat sa araw nito, na buong linggo ng tinabayan ng bawat isa sa amin. Pinagtibayan niyo po kami, tinanggap niyo po ang aming mukhang agam-agam, mga sakit, mga pagdududa mo, mga bagay na hindi kaaya-aya sa batang mundo. Panginoon, dinadalangin ko po ang bawat isa na ituloy po ang kanilang mga puso, itaas ko po ang kanilang mga dalangin papunta sa inyong Ama. Panginoon, dinadalangin ko simula sa pinakamataas na antas ng pamumuno ng Pilipinas hanggang sa baba sa mga taong nasa ilalim. Panginoon, pagbabayan mo kami. Panginoon, alam ko ang mga bagay nito na namin dinadanas ay isa lamang ng pagsubok upang kami maging matatag at matibay sa araw-araw na gawain. Panginoon, dinadalangin ko po ang mga taong may mga karamdaman. Pagalungin niyo po sila. Mga taong may mga sakit, problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema kung ano man po yung Panginoon. Hipuin po mga puso nila. Yakapin ko po kami, Panginoon. Panakasin po ang aming mga damdamin, puso, isipan, at
aming katawang lupa ay iyong panakasin. Panginoon, dinadalangin po namin sa inyo, Panginoon, ang kapayapaan ng bawat isa. Kapayapaan ng buong mundo, wala ng pasakit, wala ng pagtududa. Panginoon, dinadalangin ko po sa inyo ang mga taong gumagabay po sa amin sa araw-araw. Sa aming trabaho, sa aming tatay, sa aming mga nanay, sa aming mga anak, at sa aming buong sambahayan. Panginoon, dinadalangin ko po itong aming sambahan, bahay-sambahan, na pagbabayan, gabayan ng bawat isa sa iyong pagsamba, mga taong nakakalimot, gabayan mo po sila, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na may pinagdadaanan sila, pero Panginoon, alam ko at alam namin na may isang araw na muli mo kami yayakapin at dadalhin at ibabalik sa iyong bahay-sambahan. Panginoon, yun lang po ang aming dinadalangin mula sa iyong anak na si Jesucristo. Amen. Praise God. Mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Ang tamlay natin, maganda naman ang panahon. Kaya, bakit po ang tamlay-tamlay? Medyo may hangover pa ba sa kuya? So, sobrang traffic mula Friday. Sino po naka-experience maliban sa amin? Oh, no, grabe. Papunta pa lang po nung umaga, hapon. Gabi. Ay, talaga po, matraffic. Sobra. Kasi gabi yun eh. Pero siguro yung sobrang maaga pang umalis, hindi yun na nasaba sa traffic. Pero mo, 6:30 kami umalis, magna-9 na kami nakarating dito. Saan kami galing? Padilla lang. Saan kami na traffic? Diyan lang sa may Rapids. Opo. Diyan sa may paglusot ng mahirap. Oo. Mikot kasi kami. Kaya mas mainam pa palang maglakad. Ayan. Pero wala na kami magawa. Nasa kalagitnaan na eh. So, mabuti man lang sana kung usad pagong. Hindi eh. Talagang hindi umuusad. Hindi umuusad. Pero alam nyo, salamat sa Lord dahil andun ang pag-iingat, andun ang paggabay niya. Kanina, sabi ni Jason, dumating na sa punto na yung mga kapwa niya rider ay nagkakainitan na. Ano po? Kasi gusto lahat mauna. Lahat makasingit. Kaya yon na susubok talaga yung pasensya mo. Kasi masasagi at masasagi ka. Ano po? Kaya nga kabado kami dahil buti na lang. Medyo na-expert na si Rodel sa pagdadrive. Kaya na. Kayang-kaya na. Ayun, so, lumipas ang isang linggo na punong-puno po tayo ng mga challenge. Tama po ba? May mga problema tayo na kinaharap. Lahat naman po tayo. Amen po? Amen. Iba dyan talagang sinubok sa kalusugan, sinubok sa relasyon sa pamilya, ano pa? Sinubok tayo sa pera. Yan, so, lahat tayo. Sinubok tayo sa mga bayarin, tama po ba? Kababayan mo lang, may bayarin uli. Normal po yan. Dahil andyan yan, kasama yan sa cycle ng buhay. So, salamat sa Panginoon dahil lahat ng yan nalalagpasan natin. Kaya tayo nandito ngayon. Si Sister Rose, may mabigat na problema itong ating kapatid. Pero salamat sa Diyos kasi kahit may mabigat na problema kang pinagdaanan ay nakarating ka pa rin. No? Kasi alam mo sa sarili mo na yun yung tamang solusyon eh. Isa sa solusyon ay ang lumapit sa Panginoon, lumapit sa kapatiran. Tama po ba? Ihingi ng panalangin ang mga pangyayaring ito na inyong kinakaharap ngayon dahil po sa Diyos naman po ay walang imposible. Walang mahirap sa Kanya. Mamaya ko po ididetalye at si Sister Rose ang magsasabi sa atin ng lahat ng mga nangyari sa buhay nila ngayon. At hindi nga talaga yan biro kasi isa sa member ng family ang
ang may kinalaman. Okay? So ngayon po, ang topic natin, kanina kinabahan ako na wala yung ikaapat ko na mata. Aaminin ko pong hirap na ako magbasa pag walang salamin. Kasi hindi, sabi nga ng anak kong prinsesa Mama, ba't ganyan ka ba? Pag ano, hirap na po. Mahirap na siyang basahin yung mga sarili kong note. Pag wala pong ano. Sino dito ang nakaka-relate? Si Aris, no? Aris, hirap ka. Mataas na ang grado ni Aris. Mas mataas pa yata sa akin. Ako, ano pa lang, parang 4 ka na ba? 400, 300? 350? Ako po. Ako po 200 pa lang. Pero hindi na. Yung pa kayang 350. So, grabe. Oo. Brother Aaron, reading lang po ba yan? Or may kinalaman na rin po? Meron na rin. Meron na. Sister Sally, hindi na rin makabasa pag walang salamin. Yan. Sa inyo din po, ano kapatid, pag walang salamin, hindi ka na rin makakabasa. Pero sa monitor po, kaya pa. Sister Vina, kaya pa po. Farsighted po ba kayo? Nearsighted. Normal lang. So, hindi kailangan ng salamin. Okay, praise God. Yan, so... Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos na naakma sa panahong sinicelebrate natin ngayon. Noong Friday, yun yung All Souls Day ba? All Saints Day. All Saints Day, yun ang tama. Tapos, November 2, kaya pala sa probinsya, ang Piyesta ng Patay, November 2. Ano, opo. Pero dito sa Maynila, na-practice na November 1. Pero sa probinsya talaga, November 2. November 2. Oh, yun ang ano, yung araw ng mga patay. Kasi, ang 1, yun ang mga araw ng mga santo. Tama po ba? Alam niyo po bang ikaw at ako ang tunay na santo? Oh, gulat kayo Kasi ang tunay na saint, yung may Kristo sa puso. Hello! Basahin niyo po sa Bible. So, yung mga saint like, sino? Saint Paul. Hindi ko kilala yung Vincent Ang kilala ko yung si Peter, si John, si Paul. Yan. Diba? Yan, disciple ni Jesus. Disciple siya ni Jesus. Pero Vincent, saan ako Meron ba? Tugigaraw. Meron Meron si Vincent. Kaya nga may mga sponsor yan. Ano po? May mga St. Joseph, meron din. St. Peter. St. Peter. Yes, St. Peter, di ba? Si Peter. Yan, mga saint talaga silang tunay. Kasi mga disciple sila ni Lord. Pero yung iba, parang wala sila sa Bible Hindi ko makita, di ba? Hindi ko makita yung mga... ikaw nga daw, pagka meron na silang mga hinihirang na santo, pag ikaw ay namatay na naglilingkod sa Diyos. Diba? Meron yan sa part ng mga Ilocano. Diba? Yung gagawin daw nilang santo yung babae kasi ano yun? Naglalakad na tapos laging ang buong buhay niya nilaan niya sa simbahan. Ewan ko kung nakaano kayo kasi parang naging ano yun, na daanan ko yun sa ano ni Jessica Soho. Alam mo naman, pag mga ganyan ay hindi nila pinapalagpas. Okay? Sa Luke tayo mag-aaral, napakaganda ng word na to. Kahit paulit-ulit po natin itong basahin, talagang ito po ay may katotohanan na hindi natin pwedeng iwasan. Tayo po tayong lahat, basahin natin ang Luke chapter 16. Ano yung title dyan ng ating topic? Katotohanan tungkol sa kamatayan. Katotohanan tungkol sa kamatayan. Aklat ng Lucas chapter 16 verse 19 to 31. Go church! Basahin niyo po. May isang mayaman na nakasukot na mamahalangin ang sagana sa pagkain. Araw-araw. May isang mga buluhin na mananalo. Dangalang Lazaro. Nagdadagulat ako. Sa kanila sa may naman ng mayaman. Sa mga namatagunan ng lamang nanunulaw lang sa mula sa hapag ng mayaman. Loba. Asan yung desire? Sirahin sa'yo? Lubat ka ma? Matapos na may lamang na mula sa hapag at lutuin na nakita sa laso ang kanilang mga surat. Namatay ang
Dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo Na isaw-saw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila dahil ako ay nahihirapan sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay naaliw siya rito, samantalang ngayon, ikaw naman ay nagdururong sa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga narito ay hindi makakapunta dyan, at ang mga nariyan ay hindi makakapunta rito. Tama po ba? 27. Ngunit sinabi ng mayaman, kung ganun po Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Subuin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila na ang mga kasulatan ni Moises, mga propeta, iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon, ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila tatalikuran ng kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Let us pray. Aming Ama na nasa langit, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, salamat sa katagumpayan ng aming pag-aawitan, ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan mo, Diyos. Maraming salamat po na sa pag-aawitan pa lang namin, kami nakakadama na ng kagaanan, kapayapaan, kagalakan, katiyakan ng buhay na meron pong pagsama ninyo sa pagkatunay na ang salita mo hindi nagbabago. Kami ay lumalapit sa inyo patuloy, hinihingi ang pangunguna at patnubay mo sa amin pong kalagitnaan. Nawa ikaw ang maitaas, ikaw ang mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian. Panginoong Jesus, tulungan mo kaming unawain ang salita mo. Tulungan mo kaming unawain ang mensahe mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito ay higit sa lahat, maisakabuhay ang bawat salita mo. Thank you, Lord. Salamat sa privilege na kami magsama-sama na mag-aral ng inyong banal na salita. Pagindapatin niyo po kami, Lord God, sa inyong banal na harapan. Tawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Tawarin niyo po kami, Lord, sa aming mga pagkakamali. Madalas kami magkamali, magkulang, magkasala sa inyong salamat, sa inyong habag, sa inyong biyaya, sa inyong grasya. Kami po ay napatawad na sa lahat ng aming kasalanan. Sa iyo lamang, Lord, ang papuri. Thank you, Holy Spirit, sa pagsama mo sa amin. Salamat dahil hindi masasayang ang panahon na ilalaan namin sa mga sandaling ito hanggang sa kami matapos dito. Lord, salamat sa spiritual na blessing. Sa iyo po lamang ang mataas na papuri. In Jesus' name, Amen. palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, glory to God. Maupo na po tayo. Mas malakas pa po ang kwentuhan nyo kaysa sa mic ko. Praise God. Glory to God. Ang title po ng ating pag-aralan ngayon napakahalaga. Ang sabi po dyan, ang katotohanan tungkol sa kamatayan. Ang kamatayan po, sabi kanina, sino ba yung nagsabi nun? Si Giselle ba or si Lynn? Na hindi po pwedeng iwasan o hindi kayang takasan ni numan. Sino yung nagsabi nun? Sterling po ba? Silangga. Totoo po yun. Isang katotohanan na ang kamatayan hindi natin pwedeng takasan. Anytime na tayo ay tumakda na or dumating na yung time natin na tatawagin na tayo ng Lord sa piling niya. Kapatid, hindi mo pwedeng sabihin, time out muna, Lord. Hindi pa ako ready. Time out muna, Lord. Hindi pa tapos. Hindi ko pa nakamutan yung pangarap ko. Pwede ba natin sabihin yon? Hindi natin pwedeng sabihin yon. Pag time mo na, kapatid, wala ka nang magagawa. Pag time mo na, hindi mo pwedeng tigilan. Hindi mo pwedeng i-cancel
Diba? Yung mga parcel, pwede pang i-cancel. Diba? Pwede bang i-cancel yung parcel? Kahit nandyan ka? Hindi. Ah, hindi. Okay. Paano yun? Okay. Pero pwede i-cancel pag wala ka. Wala po rito yung may-ari. Wala rito yung nakapangalan. Pwede i-cancel. Okay. Pero pag nandyan ka at sabihin mo, naku, nagkamali po ako, wala pa yung pera ko. Hindi ko akalain na darating agad. Di ba pwede? Ano mangyayari? Wala kang ang pera eh. Ha? Discount. Wala kang ang pera eh. Ang biglang dumating, hindi mo inasahan. Ha? Kayo talaga, ang mabait niyong mga anak. Ayan, so, hindi pala talaga pwede, kahit nga yung parcel. Pero may mga event sa buhay natin na pwedeng i-cancel, di ba? Appointment sa doktor, cancel muna. Natigil yung sakit eh. Next time na lang. Nawala yung kirot. Tama yung kapatid. Cancel muna. Ano pa? Cancel muna yung appointment ko. Diba? Masama pakiramdam ko. Cancel yung date. Yes, cancel mo na ang date. Pero magagalit sa'yo. Hindi makikipag-date na sa iyo. Again. Ulit. Okay. So, maraming pwedeng i-cancel tayo dito sa buhay natin. Pero, ang kamatayan hindi pwedeng i-cancel. Dahil talagang, sabi nga dyan sa Hebrew, di ba? Ano sabi sa Hebrew? Once lang. Nakadestined ang tao. Mamatay. Walang take two ang kamatayan. Tama po ba? Walang rewind. Tama ka. Hindi mo pwedeng fast forward mo nga or i-backward mo ba tawag nun? Oo. I-post mo nga muna please. Diba? Sino nagsabi kanina na may mga meron din akong na-recall na sabi iba't ibang sukat yung taong, iba't ibang edad, diba? Sabi sa Bible, ang talagang binibless ng Lord ng tao hanggang 70 years old. Ayan. 70. Kaya pagka umabot ka ng 80, malakas ka, kapatid. Ibig sabihin, mahilig kang kumain ng gulay. Ayan, diba? Mahilig kang kumain ng mga healthy food. Pero pagka hindi ka mahilig sa healthy food, abay, hilingin mo na sa Lord na kahit pa paano umabot ka sa 70. Diba? Kasi pahirapan na. 60 nga lang, hirap na eh. Kaya nga sineselebrate ng gusto pag nag-senior, diba? Kasi salamat sa Diyos kasi umabot ng 60. Ayan. So, ang katotohanan, dahil ang kamatayan ang siyang kabayaran ng Kasalanan. Nandyan ba? Romans 6:23. Anong sabi dyan? Please, nasa monitor ba? Wala? Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan ngunit ang walang bayad sa kalooban ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Kaya pala lahat tayo na tao mamamatay dahil yun ang bayad sa kasalanan. At paano ba yun? Hindi naman kasing laki yung kasalanan ko sa iniisip ninyo. Anong sabi? Romans 3:23. So, walang exempted. Hindi mo pala pwedeng sabihin, kung marami kong kasalanan, ikumpara sa akin. Wala. Hindi pwede. Lahat. Naniniwala ba kayo na nasa tiyan pa lang tayo ng ating ina? Diba? Baby pa lang. Baby pa lang. Tignan mo nga yung mga anak na yan, naniliit. Tinuturuan mo ba yan magdamot? Diba? Hindi. Kasi may nature tayo. Diba? Tinuturuan mo ba yung, awahin mo nga yun, suntukin mo nga yun. Pero pag yan ay nasagi mo nga lang, kanina nga lang, kumuha na siya agad ng hangir. Naaway niya na si Rodel. Naghanap agad ng pamalo. Diba? Kasi may nature talaga tayo, baby pa lang. Nasa tiyan pa lang tayo ng ating mga nanay. Kaya nga, ang bata pag umabot na ng 10 years old, marunong na siyang kumilala ng mabuti at masama. Kailangan na niyang mag-decide na mag-accept kay Jesus as Lord and Savior. Kasi, ang relasyon sa Panginoon hindi pakyawan. Hindi porket ang nanay at tatay ay believer, automatic believer na rin ang mga anak. Hindi pwede. Tayong mga magulang ang magsisilbing halimbawa ng buhay na may kaugnayan kay Christ. Ngayon, kung kayo naman mga anak mas nauna na nakakakilala sa Panginoon kaysa sa magulang, kayo ang mga anak ang magdala sa inyong mga magulang sa Panginoon. Amen po ba? Kasi
hindi naman po ito contest eh. Kung sino yung mas blessed na naunang nabahaginan ng Word of God, ng salvation, yun po ay gagamitin ng Lord para ma-save yung member ng family. Amen po? Amen. Minuminuto po may namamatay. Minuminuto ba? Sigu-segundo. At sigu-segundo rin may pinapanganak sa buong mundo. Mas marami ang buhay. Okay, kaya pala matindi na ang populasyon sa buong mundo. Kasi kung may mamatay man sigurong 10, may pinapanganak na 100. Pwede pa. Okay. So grabe mas dadami. So praise God. So dito sa kasaysayan, na ating nabasa sa Luke, tama po ba? Chapter, ano ba tayo nun? Luke chapter 16, verse 19 to 31, patunay lamang na ang kamatayan ay hindi katapusan ng lahat. Maraming nagsusuicide kasi akala nila na yun na yung tuldok o katapusan ng kanilang kahirapan. Di nila alam na simula pa lang pala yun. Nagkakaintindihan po ba? Kasi kapatid dito, yung paghihirap mo kung umabot ng 70, 80, 90, at least sigurado ka may katapusan. Dahil walang bagay, maging buhay, na hindi natatapos sa mundong ito. Pero pag nandun ka na sa kabilang buhay, yan po'y walang hanggan na. So yan po, kung yan man po ay pagdurusa, walang katapos ang pagdurusa. Kung yan ay buhay na walang hanggan, yan po'y walang hanggang sa piling ng ating maninta. So, anong pipiliin mo, kapatid? Amen po? So, napakahalaga pong ating pag-aralan yung kasaysayang ito ng mayaman at si Lazaro dahil ito po ay makatotohanan sa buhay natin na hindi tayo, na lagi tayong kasali or kasali talaga tayo dito sa tinutukoy na to. Yung sabi dito, may isang mayaman, laging nakasuot ng mamahaling damit, saganang-sagana sa pagkain araw-araw. So, sino yung mga pwede nating ihentulad dito? Mga kilalang tao sa antay sa syudad. Ano tawag? Social media ba? Alta sa syudad. Thank you, kapatid. Ano pa? Ito ba yung may mga katungkulan sa bansa? Ayan. Kasi nagsusuot ng mga mamahalin. Diba? Maraming mga katulong. Maraming mga tawag dito? Bodyguard. Yan. Oo. May kanya-kanyang taga-silbi. May taga-punas. Diba? Tama po ba? May taga-ligpit ng damit. Pagkakain, tatayo. May tama po ba yun? May ganong tao ba? Meron. Ano po? Presidente, pwede ba natin sabihin? Oo, yung mga may katungkulan sa ating bansa, ganun sila, ano po? Yung mga milyonaryo, bilyonaryo. Yan, so, pero may mga tao din naman kahit milyonaryo sila, hindi nila pinapractice to, no? Yung iba lang, opo. So, may isa namang, dalawa yung dito bida. Si Lazaro at si Mayaman. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, dagdag ng sugat sa katawan. Ano klaseng sakit meron nun? Oo. Kitong. May ganun ba ngayon sa panahon natin? Sa ibang lugar, ano po? Mga ketongin? May ganun. Nakakahawa ba ang ketong? Yes. Paano? Pagka kahit sa hangin, kapatid, kahit hindi kayo mag-dikit ng kanyang sugat, hindi pala biro yun. So, ano pang sabi dito? Nakahiga na lang ito sa pintuan lagi nakahiga sa pintuan ng mayaman. Bakit kaya? Sa hangad na matapunan man lamang na mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. So, pwede itong itulad sa mga taong grasa. Pero matindi ito kasi may sugat. Yung taong grasa, marumi lang. Diba? Yung mga taong grasa, ano lang sila, palaboy-laboy sila, pero iba, wala naman talagang mga ganong katinding sakit. At doon nilalapitan siya ng mga aso. So, sumali yung sugat niya, may mga, pwede, kaya, ang sabi dito, masintabi po, baka may kumakain, pero ito yung sabi dito sa word, dinidilaan ang kanyang mga sugat. Okay? So, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni praise the Lord. At namatay rin ang mayaman at inilibing. Napansin niyo po, itong dalawang to, iisa ang kanilang
Oo. Anong kinantungan nila? Very good. Nakikinig kayo. Thank you, Lord. Iisa. Subalit, magkaiba sila ng... So, totoo talaga. Na dalawa lang ang pwedeng puntahan ng tao. Tama po ba? Ano yun? Walang purgatorio, ha? Wala. Gawa lang yun. Kasi ang katuruan ng purgatorio, doon daw mapupunta yung medyo konti lang ang kasalanan. Anong sabi sa Romans 3:23? Lahat nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Nakita niyo na po yun? So kahit ikaw ay kalahati lang ng kasalanan ko, makasalanan ka pa rin. Pare-pareho tayo sa harapan ng Diyos. So dalawa lang ang pwedeng puntahan ng tao. Napansin niyo po, ang sabi dito, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham, namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, sino yon? Mayaman. Sa pagdurusa sa daigdig ng mga patay, nandun siya sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Next verse. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng aking daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Okay. Anong meron? Okay, apoy mainit. Anong meron sa mayaman? Bakit siya ay nakakaramdam ng init? Bakit niya nakita si Lazaro sa piling ni Abraham? Go, church! Anong meron sa kanya? Buhay yung flesh niya. Yung sentence. Amen. Meron ba sa monitor? Meron ba? Meron? Ano pong nakita niyo dyan? Buhay? Buhay ang pag-isip ng tao. Tama po ba? Paningin, pandama, Ano po yan? panlasa, pangamoy. Paningin? Pandama? Lasa. Sa buhay ng mayaman, ano ang buhay sa kanyang 5 senses? Pwede? Oo. Amen. Ano pa? Pandama? Ano pa? Ha? Ano yung nandyan na tinutukoy na buhay sa kanya? Pandama. Okay. Kasi, mainit. Ano pa? May isa pa eh. Ha? Okay, very good. Paningin. Bakit? Nakita niya si Lazaro. Tama po ba? Nakita niya. Buhay na buhay po ang ating 5 senses. Nakita niya, natanaw niya si Lazaro sa piling ni Abraham. Now, pag nandun na po tayo sa piling ng ating Ama sa Langit, nakita natin ang ating mahal sa buhay. Ano kayang mararamdaman mo? Ha? Ay, kaso wala na kayo nun eh. Wala nang pakiramdam. Meron, buhay. Buhay siya eh. Buhay. Nakita niya. Yung sinasabi mo, hindi yung pakiramdam na last. Wala ka ng last doon. Hindi ka na makakaramdam ng yung... Nasa. Oh, okay. Thank you. Thank you, kapatid. Yung nasa, wala na. Ang meron, yung... Kasi soul eh. Buhay yung soul mo, yung kaluluwa mo. Nakikita mo dito ng mayaman, si Lazaro sa piling ni Abraham. At ano yung nangyari sa kanya? Sa sobrang init, nakikiusap siya na ano? Sipin yun. Ano yung mga times tayo, mga babae? Saan part tayo nagkaganyan na kahit isang patak na tubig, gusto nating magkaroon tayo dahil sobrang uhaw? Ba't mo alam yun, hindi ka pa naman nanganak? Sabi ko nga, mga babae, lalaki ang sumagot. Kabahan ka na rin. May nanganak na rin. Di po ba, mga nanay? Kasi may time na hindi ka talaga pwedeng uminom ng tubig. Lalo na yung CS, hindi pwede. Bawal yun. Opo. Hindi pwede. Uhaw na uhaw ka na. Diba? Gusto mo na lang kahit malang pigaan ng konti. Kaya yung iba, parang hindi nakatiis yung mga mahal mo sa buhay. Bulak. Gaganon sa lips. Opo. Pero hindi sasabihin talaga sa doktor, bawal talaga. So isipin niyo po wala sa kalingkingan yung nararamdaman natin mga nanay. I-compare sa naramdaman ng mayamang ito na nagdurusa sa hirap
sa tindi ng init. So, tandaan niyo po ha, hindi biro. Kaya, makikita mo sa isang punto, nakalagay doon, rest, ano nakalagay? Rest and peace. Rest and peace. Oo, R.I.P. Paano ka makakapag-rest kung nasa impyerno ka? Diba? Ang tunay na rest, yung buhay ka pa, meron kang katiyakan ng matutunguhan. Tama po ba? Kaya maisip mo, panatag ka, na anytime na kunin ka ng Lord, hindi ka mangangapa ng pupuntahan. Kaya nga hindi ka takot. Na anytime na kunin ng Lord ang buhay mo. Kasi alam mo kung saan ka patutungo. Kasi kahit naman sino kung kunin ka, mamatay ka na, hindi mo alam kung saan ka pupunta, normal lang. Matatakot ka, di ba? Talagang hihingi ka ng extension, Lord. Huwag muna. Di ba? Pero mga kapatid, walang tao na namamatay na hindi nakakaalam ng truth. Bakit siya napunta sa kapahamakan? Tinanggihan niya ang offer ng kaligtasan. Tama po ba? Tinanggihan niya. Ang tao walang maidadahilan pagdating niya sa harapan ng Diyos. Ang nangyari, tinanggihan mo. Tandaan mo, laging may free will. Laging may kalayaan ang bawat isa sa atin. Hindi yun inalis ng Lord. Kahit ikaw ay nakakilala na sa Panginoon. Yun ang napakalawak na grasya ng ating makapangyarihang Diyos. Sa pangalawa, anong sabi dyan? Pananagutan ng tao ang lahat ng kanyang ginawa ng panahon na siya ay nabubuhay pa. Ano ba yung sabi dyan sa verse 25? Andyan po ba? Ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay. Hello mga kapatid ko. Nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan, subalit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa riyan. Mga kapatid, sagutin nyo nga po to, yung kayamanan ba naging dahilan kaya siya napunta sa impyerno? Yes. Bakit kaya? Huwag na lang tayo maging mayaman. Ha? Nabulag? Ano pa po? Hindi siya marunong magbigay. Okay? Oh, hindi marunong magbigay. Oh, ano pa? Go. Lovers of money na lang. Lovers of money na lang. Okay. Lovers of money. Hindi po ang kayamanan ang naging dahilan kung bakit ang mayamang ito ay napunta sa impyerno. Sa totoo lang, pwede yung kayamanan mo maging daan pa para maraming tao ang madala sa Diyos. Amen? Di ba ang hirap-hirap magsabing napakabuti ng Diyos pero pwede nga ng pagkain kasi wala ka ng makain. Di ba? Pulubi ba Diyos mo? Bakit ka nangyay? Tama po ba? Ang hirap. Kaya dapat itong mayaman na to, hindi siya napunta sa impyerno kung naglaan lang siya ng panahon para sa Panginoon. Tama po ba? Namuhay ang mayamang ito na mas marami siyang time sa pagpapayaman na wala na siya ng time sa Panginoon. Tama po ba mga kapatid ko sa pananampalataya? Anong sabi dyan? He made the wrong decision or choice? He made the wrong choice. Kamali siya ng pagpili. Ang sabi diyan sa Luke chapter 12, mga kapatid, andyan ba? 12 verse ano yan? 15 to 21. 15. Luke 15. Luke 12. 15. Sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Nandyan po ba? Kaya sinabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon.
Kaya magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito ay babawiin ko na ang buhay mo. Kanino mo ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Naintindihan niyo na kung bakit napunta sa impyerno yung mayaman. Amen po ba? Amen. Mas marami siyang panahon magpayaman, wala nang panahon para sa Panginoon. Kaya warning po ito sa ating lahat. Huwag po masyadong ubusin ng panahon para kumita, para sa ikabubuhay. Hindi po yan masama. Pero ang masama kung lahat na lang napunta doon. Wala na tayong time para sa ating spiritual na buhay. Next po, yung pulubi. Ano nangyari sa pulubi? His heart was right with God. Bakit po? Sa kabila ng kanyang paghihirap, sa kabila ng kanyang siya ay nagtiis. Ano pa? Nagpakatatag lang siya. Nagdamdam ba siya sa Diyos? Bakit ganito ang buhay ko? Hindi siya nagreklamo. At higit sa lahat, hindi siya nagalit sa Lord. Tama po ba? Hindi siya nagreklamo na, Lord, sa dami-dami ba naman ng tao, bakit ako pa? Pwede namang iba. Diba? Oo, hindi niya sinisi ang Lord sa kabila ng lahat. Sa katunayan, saan kinuha yung pangalan ni Lazaro? Anong meaning nun? My God is my helper. Yun ang pangalan niya. Yun ang ibig sabihin. Yun ang meaning ng pangalan ni Lazaro. My God is my helper. So kahit siguro hirap, hindi binanggit ng Bible kung ilang taon siyang gano'ng ayos, na gano'n ang kanyang paghihirap, ilang taon siya nagtiis. Basta ang nakadita nilang, sabay silang namatay. Coincidence ba yun? Niloob ng Lord. Pinahintulot ng Diyos na mangyari upang ipakita sa ating lahat na totoo ang kahinatnan ng mga tao. So dito po, nakita natin na wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Ang sabi dyan sa Matthew 24 verse 13, nandyan po ba? Ngunit ang mananatapat, Tapat? pagkabukasang siyang maliligtas. Sa lahat, sabi nun sa isang salin, sa inyong mga tiisin, Matthew 24, sa isang salin sa Matthew 24, verse, ano ba yan? 13. 24 verse 13. Tingnan ko lang po dito. Okay. Sa lahat ng mga paghihirap, pagtitiis na inyong dinaranas, sa lahat ng yan, kung kayo ay magiging matatag at matibay, at magiging tapat hanggang wakas, kayo ay maliligtas. So, lahat ng mga pinagdadaanan nating hirap, baliwala lang yan eh. Sandali lang yan. Tama po ba? Sandali lang yan. Mabuhay ka rito ng 6 years old, 50, 40, 60, 70. I-compare sa buhay na walang hanggan or i-compare sa walang hanggang pagdurusa. At number 3 po, ano makikita natin dyan? Balikan natin sa Luke chapter 16. Ano po yung makikitang mapupulot nating aral sa nangyari sa dalawang taong ito na sabay na namatay? Verse 20, ano yan? 6. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan, at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. So, malinaw mga kapatid na walang patay na bumabalik. Tama po ba? Andyan po ba yan? Andyan sa ating verse? Anong verse dyan? Ayun pala, maraming magtitiis, paghihirap ay yung naranasan, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Yan po yung Matthew 24:13. Meron pa bang pahayag yan? Pahayag 21:4. Anong sabi? At pahahirin. Papahirin. Bawat luha sa kanilang mga kanila. Wala nang mamatay. Pagtangis at pagtira.
Wow, ang sarap naman ito. Ang sabi diyan sa Revelation, at papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Mga kapatid, mangyayari ito pag tayo po ay kinuha na ng ating Panginoon. Pag dumating na ang ating Lord, pag nandun na tayo sa piling niya, lahat ng pagluha, lahat ng hirap, papawiin na ng ating Panginoong Yesus. Masarap talaga sa piling ng ating Panginoon. So next, ang sabi dyan, sabi ni Abraham, bukod dito, meron sa ating pagitan. Sabi ni Abraham, di ba? Kaya kung nandyan ka, hindi ka pwedeng pumunta rito, nandito ka, hindi ka pwedeng lumipat dyan. Kasi di ba nakikiusap si yung mayaman, nakutusan niya si Lazaro. Kaya sabi ni Abraham, bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya yung mga narito, hindi pwedeng pumunta dyan. At yung nandyan ka, hindi ka pwedeng pumunta dito. So, kasinungalingan po yung turo na alam natin na pwedeng bumalik ang mga patay. Hello! Marami yan. Lahat tayo, meron ng ganyang turo. Tama po ba mga kapatid? Lahat tayo. Maliban na lang siguro yung ipinanganak na Christian na. Pero, oo. Nung nalaman na natin yung truth sa Bible, aba, ang linaw. Hindi na pwedeng bumalik ang mga patay. So, bakit may mga nagpaparamdam? Diablo na yun. Okay, very good. Evil spirit. Falling angel. Dark, mga mga demons, ano yan, mga tawag nito? Mga galamay, no? Mga, oo, grabe. Kaya niyang gawin lahat para ma-deceive ang tao. So, number 4, anong sabi ng kapatid? Verse 27, ngunit sinabi ng mayaman, kung ganun po amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Anong mayroon sa kanya? Janet, Giselle. Meron siyang subalit, huli na ang lahat. Kanino huli ang lahat? Very good. Sa mayaman. Pero sa mga taong buhay pa, hindi pa huli ang lahat. Kakaintindihan po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, hindi pa huli ang lahat. Amen po ba? Hindi pa huli ang lahat sa atin. Dahil tayo ay buhay pa. Pero sa mga nawala na, wala nang magagawa. Kahit anong gawin, kahit anong panalangin, wala na. Tapos na. So, ang sabi dito, sa Romans 1:16, bakit nga ba nangyari na nahuli na ang lahat? Nahiya ka bang i-share ang word? Anong sabi dyan ni Apostle Paul? Romans chapter 1 verse 16. Di ba ninyo alam kapag nasakop kayo sa No. kayo'y naging ito. Maging ito ay kasalanan ng Romans chapter 1 verse 16. Yan ba nakalagay? Did you know? Hindi ko ikinahihiya. 1:16 ng Romans. Kaya nakashave the gospel. Opo. Hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit iba yung lumabas? Para sa kaligtasan ng bawat sumampalataya. Una sa mga Hodyo, gayon din sa mga Grego. So kaya naging huli ang lahat sa kanya nung mayaman, nahiya siya. Ipahayag ang mabuting balita. Dahil siya mismo hindi niya tinanggap eh. Kaya nga siya napahamak. So tayo, ang kinakausap nito, kapatid, huwag nating ikahiya ang mabuting balita, ang magandang balita. Ano ba ang magandang balita? Kaligtasan ng Diyos. Ano meron? Namatay si Jesus para sa iyo, kapatid, para sa ating lahat na makasalanan. Na binayaran na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng kasalanan ko at kasalanan mo na siyang dahilan kung bakit ikaw at ako'y posible mapunta sa pagdurusa. Sa walang hanggang pagdurusa. Okay po? Next, sabi diyan sa Gawa, chapter 16, verse 21. Manampalataya ka sa Panginoong Yesus. Tama po ba? Check nyo nga po. 16 verse. Maliligtas ka. 16:21 ba yan? 31. Manampalataya ka o sumampalataya ka sa Panginoon.
Panginoong Jesus, maliligtas ka, ikaw, at ang iyong sambahayan. Tingnan mo yung pangako ng Lord. Hindi lang ikaw yung masisave, buong family. Amen. Bakit po automatic? Hindi. Ikaw ang gagamitin. Kaya kailangan mag-stand ka sa faith mo. Amen po ba? Ikaw ang gagamitin instrumento. Siyempre, hindi ka papayag na ikaw lang yung nasa piling ni Abraham. Sa piling ng ating Diyos. Tapos ang mga anak mo, asawa mo, kapatid mo, ano pa, magulang mo, biyanan mo, mga in-laws, mga hipag. Sabi siguro ay hipag, okay na, doon na lang mapunta. No! Mahal yan ng Diyos. So lahat po ng yan ay kalooban ng Panginoon na mag-save. Yun yung promise ng Panginoon. Pero gawin mo kapatid yung part mo as Christian. Yun yung kalooban ng Lord sa ating lahat. Gawin mo ang iyong part. Sa Luke 16 verse 29, anong sabi dyan? Oo. May Timothy pa ba? Timothy, 2 Timothy 3:16. Okay, sige po. Ang lahat Sa lahat ng kasulatan ay sinasihan ng Diyos at kapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsasaway, sa kasiyahan sa pagtutuloy sa buhay at sa pagsasanay para sa pagkakalaban. Ay, okay. Kasi ang sabi nga niya sa verse 29 ng Luke, opo, kaya ko sabi Luke verse 29. Kasi ang sabi niya sa 29, di ba? Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila na ang kasulatan ni Moises at ang mga propeta. Iyon ang kanilang pakikinggan, sabi niya. So, kaya sabi niya, yung banal na kasulatan ay mabisa, makapangyarihan. So, sabi ng Lord dito, Nasa atin ang aral. 2 Timothy 3:16 ba mga kapatid? Pero may ano pa, nasa atin na ang aral ng banal. Banal na kasulatan, turuan ang pagsunaan sa buhay ng walang hanggan. Number 5, yes. Nasa atin na, totoo naman eh. Diba? Andito sa atin ang Bible. Nasa atin na yung, tinuro na sa atin kung ano yung ating dapat gawin. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ang sabi dito sa aking translation, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ano yon? Bible, kapatid. Banal na kasulatan, Bible. At sabi sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan. Come on, church. Malinaw po, malinaw. Si Jesus Christ lang ang daan. Yung relasyon lang sa ating Panginoong Hesus, ang tanging daan para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, itinuro po sa atin dito ng Lord na kailangan maging matiyak tayo, makatiyak tayo sa ating paruroonan. Hindi tayo dapat nangangapa. Tama po ba mga kapatid ko sa pananampalataya? Meron po ba ditong hindi pa tumanggap sa Panginoon? Nasaan si Adrian? Asan si Adrian? Tumanggap na ba to sa Lord? Feeling ko hindi pa. Hindi pa. Hindi pa to tumanggap sa Panginoon. Adrian? Busy yata. Ay, natumanggap ka na ba sa Panginoon? Kailan? Anong day? July. Anong ginawa mo sa pagtanggap mo sa Lord? Nag-pray, okay. Dito yun sa church? Oo. Okay. Si Sister Rose, tumanggap na ba sa Panginoon? May kasabay yan. Kasabay niya si Pa, Ruben. halika Oo. dito. Si Ruben. Sino pa mong hindi tumanggap sa Panginoon? Si Roland. Ang kasabay ng youth. Si Andre, kasama pa namin si Pastor Telly dito. Francia pa. Sino pa pong hindi tumanggap sa Lord as Savior? Lord and Savior. Lahat na. Si Sister Rose na lang. Sister Rose, marami ka ng word sa heart mo. Tama po ba? Anak, mic na please. Tama po ba? So ano yung naiintindihan mo sa kayong ano sa harapan ng Diyos? Ikaw ay? Nag-black ko siya. Oo. So ikaw kapatid ay makasalanan at nangangailangan ka ng tagapagligtas.
Gusto mong makatiyak ng buhay na walang hanggan, sigurado ako, di ba? So, kailangan magpasya ka, mag-decide ka na tanggapin si Jesus as Lord and Savior. So, magpipray lang tayong dalawa. Tapos, tayo ay mananalangin ng pagtanda. Mga kapatid, pwede bang tumahimik muna kayo? Kasi meron po tayong ipapanalangin ng panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. So kayo po ay yumukulang at ipag-pray nyo po yung tatanggap sa Lord na ito po ay maging totoo, tao sa puso niya. Pag sinabi ko po, gagayahin nyo lang. Okay po ba? Okay. Panginoong Jesus, marami pong salamat. Maraming pong salamat. At mahal mo ako. Mahal mo po ako. Kalooban mo po Kalooban ko po na ako'y makabilang na ako'y makabilang sa kaharian sa langit. sa kaharian sa langit. Naniniwala po ako Naniniwala po ako na ako'y isang makasalanan, na ako'y isang makasalanan, isang kasalanan. isang makasalanan Ng isang kasalanan. Isang kasalanan na nangangailangan nangangailangan ng tagapagligtas. tagapagligtas. Nananampalataya po ako Nananampalataya po ako sa ginawa mo sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. sa krus ng Sapat ng bayan sa pagkabayan sa lahat kong kasalanan. sa lahat ng kasalanan. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako Patawarin mo po ako sa lahat kong kasalanan. sa lahat ko pong kasalanan. Lihim man ito o hayag sa tao. Pero sa inyo, wala akong maitatago. Patawarin niyo po ako. Linisin niyo po ako sa lahat kong karumihan. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayon, ikaw na ang Panginoon, Diyos ng buhay ko, Hari ng buhay ko. Ikaw na ang masusunod at hindi na ako. Tulungan mo ko lakaran ang buhay na nakalulugod sa inyo. Panginoong Jesus, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat sa kaligtasan na tanggap ko ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. So, ayan. So, tandaan mo, Sister Rose, kung ang birthday mo ay, ano man, August 16, ang spiritual birthday mo ay November 3. Ayan. So, tandaan niyo po ang inyong mga spiritual birthday. So, sa atin pong pagtatapos, meron po ba tayo dyan nakalagay? Ano pong sabi? Mga kaibigan, bigyan natin ng panahon ang Ating buhay dahil hindi mo alam ang nangyayari sa araw ng bukas. Sa mga kapatid sa pananampalataya, kaya bigyan din natin ng panahon ang ating mga mahal sa buhay. Ipahagi ang kaligtasan ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya habang buhay pa. Habang hindi pa huli ang lahat. Habang hindi pa huli ang lahat. So, dalawa po ang kinakausap dyan. Ikaw, na wala pang, di ba? Hindi, may relasyon ka na sa Lord. Oo, yung wala pa. Huwag aksayahin yung panahon. Okay po? So, may natutunan po ba sa mensahe ng Panginoon ngayon? Amen po? Na mahalaga ang pagpili kung saan ka pupunta, kapatid. Salamat. Ngayon na kung saan ay buhay ka pa. Tayo po ay may communion ngayon dahil first Sunday of the month. Tinatawagan ko po si Brother Johnson at Sister Kim para ipanalangin po ang saro at tinapay. Asan po Sister Kim? Cash out siya. Cash out. Ano? MJ? Paano kami? Tumayo po tayong lahat at ipanalangin po natin ang tinapay sa kanya na isa. Praise God. Tayo po tayo at tayo po ay lumapit sa Diyos in prayer. Thanksgiving prayer. Hallelujah. Pag-pray po natin. Let's pray. O dakilang Diyos, salamat po sa mensahe. At Ama, ngayon Ama, nilalapit po namin Ama itong tinapay na to. Pagpalain niyo po ito. Alam po namin na ito simbolo ng katawan ni Jesus na naghirap sa Garden of Gethsemane pa lang Ama, hanggang sa krus ng Kalbaryo Ama. Tantad ng bubog, tantad ng palo Ama, para lamang sa aming kagalingan, physically,
spiritually and emotionally, Ama. Ama, naway sa pagkain namin ito, Ama, gumaling kami, Ama, physically, emotionally, at spiritually, Ama. At sa mga kapatid namin wala dito, Ama, dinadalangin din namin, Ama, na tuluyan din silang gumaling, Ama, sa pamagitan ng ginawa namin ngayon ito, Ama. Salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin. At higit sa lahat, Ama, patawad po sa kasalanan na gawa namin laban sa inyo. Nawa, hinutuhan lang upang kami tuluyang gumaling, Ama. Salamat po, pinupulit sinasambahan namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa buhay ni Kristo na inalay niya po sa krus ng Kalbaryo upang lahat po ng aming mga kasalanan, ng aming mga karamdaman ay mawala na, mapagaling na. Maraming salamat, Jesus, sa iyong dugo na dumanak po sa krus ng Kalbaryo. Salamat po dahil ikaw po ay masunurin sa iyong Ama na Ama namin sa langit. Salamat sa pagtupad ng propesiya. Salamat po, Panginoon, sa pag-alay mo ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po dahil ikaw po, Panginoon, ay nagbigay sa amin ng pag-asa na patuloy pa po lumaban sa aming mga buhay. Sa pag-inom po namin ng sarong ito, maalala po namin gunita po namin kung ano po yung pinagdaanan mo at kung ano po yung resulta ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo na nung mga lumipas na taon. Maraming salamat po dahil hindi po baliwala yung pag-inom ng sarong ito at nawa po magkaroon kami ng kalinisan at malinis na puso. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ibahagi na po natin ang sarong at tinapay. Habang tayo maawit, tayo po tayo lahat. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan na gawa laban sa'yo. Nagtatapa, amen, Lord, sumasabog, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kapanalan mo. Biyayang kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kapanalan mo. Biyayang kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Nakamtan ko, o aking Jesus. Itaas po natin ang tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinapira-piraso iyon, at sinabi, ito ang aking katawan na nihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pang-alaala sa akin. Kanin po natin ang tinapay. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo't makibahagi. Ito
aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang sa ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makiisa. Yan ang dugo, tumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo. Doon sa Kalbaryo ay tuminis. Ito ang aking palunay, ako'y kasama niya namatay. Ito ang aking ibahaya na magbabalik. Si Jesus na buhay na magbabalik. Si Jesus na buhay. Sumandali po tayong manahimik at tayong magpasalamat sa Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa dakila at wagas na pag-ibig mo sa amin. Ibinigay mo ang kaisa-isa mong anak, ang Panginoong Jesus, nagdusa, dumanas ng hirap at sakit na humantong sa kamatayan dahil sa aming mga kasalanan. Salamat sa katotohanan ito na ang bisa at kapangyarihan ng kamatayan ni Jesus ay buhay na walang hanggan sa lahat ng mga sumampalataya sa Kanya. Thank you, Lord. I pray na amin pong pahalagahan sa aming mga buhay ang pangalan ni Jesus, na kami mamuhay na may kabanalan at ayon sa inyong katwiran. Sa tulong ng Holy Spirit, lahat ng bagay aming magagawa sa iyong kapurihan lamang at kaluwalhatian. Thank you, Jesus. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' name, Amen. Amen. Hanggang na. Pwede ba Gcash? Pwede Gcash lang. Yan. Sagad yan. Sagad. Tadako na po tayo sa isa pang parte ng ating gawain.
ay ang pagbibigay. So, bago ang lahat, makibasa muna tayo sa Lucas 6:38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. So, base dito mga kapatid, napakalinaw dito na magbigay tayo. Hindi dahil kailangan natin. Tama po ba? Amen po ba? Amen. So, kaya po tayo nandito is pinagpala tayo sa buong linggo nagdaan. Amen po? Amen. So, hindi nagkulang ang Diyos sa atin. So, sa araw-araw, lahat ng pangangailangan natin, although kinakapos, pero still, andun pa din yung pag-survive natin. So, habang buhay tayo, nangangailangan tayo, tama. So, habang buhay tayo, kailangan natin ng Panginoon. Sa ibang tao, nakakapagbigay tayo, pero sa gawain, hindi. Sino agree doon? Sino yung guilty doon? So, lahat naman tayo nakakapagbigay. Tama po ba? Yes. So, ang point ng nito, yung revelation sa akin na itong verse na to, is, hindi naman kailangan ng Panginoon ng pera natin. So, yung mga binibigay natin dito is para sa gawain ng Panginoon. Which is, marami pa yung madala or makapag-attend sa atin dito sa pamamagitan ng mga itapo na ginagamit natin para sa mga upuan na yan, expenses sa mga pagbabahay-bahay, then sa mga food na kinakain natin every week. So, doon siya napupunta. So, imagine niyo hindi tayo tapat sa Panginoon, pero ang Panginoon tapat at sobra-sobra pa dahil yung mga wants natin nabibili pa natin, tama. Pero hindi natin siya napaglalaanan ng ating mga let's say, sabihin natin, pag may gusto tayong bilhin, nag-iipon tayo, di ba mga kapatid? Pero pagdating sa pagbibigay sa Panginoon, sino dito yung nag-iipon? Para, or si-separate na para ibigay ito para sa Panginoon dahil ito yung nararapat para sa Kanya. Sino? Boss Rodel. Sino dyan? Boss Roland. Hindi kayo i-bless ni Lord kung ikaw mang iyong mga kamay. Tama po ba? Amen. Kung lagi yung sarado, paano yung lalagyan? Amen? So, kaya magbigay po tayo or unahin natin ang Panginoon higit sa lahat dahil ang malakas na pangangatawan upang makapagtrabaho ay napakalaking blessing na wala tayong sakit. Dahil iba mag-bless si Lord pag alam niyang deserve natin. Kaya tayo po yung magbigay. Amen. Wala tayo munang special number para sa atin pong giving kasi meron po tayo special na Okay. meron po tayo i-reach out na kapatid na nagka-problema. Sister Rose, i-detalye yung mga kapatid na kakaiyak tong nangyari sa anak niya. Gusto ko lang pong katukin ang puso ng nating lahat para makatulong sa kapatid na ito. Nasa hospital po ba ang anak niya? Bakit siya nakalabas? Ang laki ng check up lang. Tapos, ano po kayo na-disgrasya ng motor? Ano? Na ano po ba siya? Pwede bang ipakita sa phone yung sugat niya? Sa bandang tiyan po ba yun? Sa likod. Ano po ba to? Yung batang dala-dala mo? Yung maliit? Ang bunso. Ano ba yan na... Nagkahulihan po kasi sa amin na sa lang po yung mga nagkakarang po sa amin. Ngayon po, kasi wala lang po ako nangyari sa hindi po kasi ako sa pinsa ko, nilala po niya kasi ako na kukuha po yung mga gamit na tapos sa anak ko. Yung anak ko pong panganay ang pinagbantay ko. Tapos po, time na yan, nagkahulihan po yung anak ko nasa gitna. Nagkahulihan meaning na grade. Tama? Okay. Sabi po sa akin,
na ano daw po yung anak ko sa may upuan, na parang nakito lang po na maliit. Tapos hindi ko po alam kasi pinano po namin kasi sa hospital yung parang katawan niya, kung saan po yung tama niya. Pero ang ano kasi sa kanya, may black eye siya. Tapos yung likod niya po, grabe yung gas-gas niya kasi. Siguro po doon siya tumama siguro sa upuan. Pero ngayon po pupunta po ako ng barangay kasi po yung barangay mismo ang nakakita. At sila rin po kasi ang humabo ng time na yun. Kaya gusto ko pong malaman po ano po yung nangyari sa akin. Ibig sabihin, posibleng na nadaganan ng bata Kasi may mga dahil sa takbuhan ng mga tao. Ganun po ba? Opo, parang ganun. Kaya gusto ko pong malaman kasi nakita ko sa ulo na apoy. Kasi meron ka rin itong bukol. Time na yun. Tapos inalo ko yun dito sa likod mo. Kaya gusto ko pong malaman ngayon. Pupunta po ako ngayon para malaman po. Kasi wala po ako ng time na yun. Anak ko lang ako talaga. Sige po, paano ka namin matutulungan? Kailangan pagamot yung bata? Okay. Oo. So, Sa abot ng makakaya ng church na maka-reach out tayo sa kapatid natin ito dahil hindi rin naman niya ginusto yung nangyari. Kasi nga, di ba? Malapatan lang. Ano po itong mga envelope and then mag-extend po tayo kahit magkano sa kapatid na ito para madala yung bata na malapatan ng tamang gamot. Then hindi biro. Nakita niyo po? Nakita niyo yung ano? Sige po, next out tayo kahit magkano lang po para abutin natin. Likod ba yan o saan? Ang iwasan mo dyan, may infection. Kaya dalhin mo na kahit... Okay, let us pray na po. Panalangin natin. Tayo po tayo lahat. Sama na natin prayer lahat. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We glorify your name, O God. Aming Ama na nasa langit, kami ay nagpapasalamat sa kabutihan at katapatan mo sa buhay namin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng gawain ito. Thank you, Lord, sa message mo. Salamat sa inyong banal na salita na nagbibigay sa amin ng paalala, ng warning, na kami ay nagbigay halaga sa aming kaluluwa, na anytime na kami ay pinauwi mo na, kami po ay sigurado sa piling mo, Lord, dahil nakasuko ang buhay namin sa inyo. Nanampalataya kami sa Panginoong Jesus, katulad ng buhay ni Lazaro, na sa kabila ng hirap, sa kabila ng pagdurusan niya dito sa mundo, ay tunay po, Panginoon, na nalasap niya ang kanyang pong gantimpala sa piling mo, Panginoon. Dahil hindi po siya nag-give up, hindi po siya nagduda sa magagawa mo sa buhay niya. I pray, Panginoon, na kayo po ang kumumpleto ng message na ito sa puso ng mga anak mo. Dalangin ko po na patuloy mo silang abutin sa kanilang mga pangangailangan. Salamat din po sa buhay ni Sister Rose. Sa kabila ng problema niya, nandito siya ngayon, nagtitiwala